pagkolekta ng tax. Kumikita ng milyon hanggang milyong piso ang malalaking kumpanya. Pero tayong mga manggagawa, nananatiling kakaramprot ang sahod. Kaya yun po ang unang pinatay ng Senado ni Chis Escudero at ni Bongbong Marcos. Pangalawa po sa pinatay ng Senado at ni Bongbong, yung impeachment trial mismo kay Sara Duterte. Napakaraming mga salita, napakaraming mga pagkukumli sa mga lengguwahe, pero sa totoo po, binaboy, nilapastangan, ginagago ng Senado at ni Bongbong Marcos tayong mga Pilipino. Keso, Reman, Banker na namin, wala kaming pakialam dyan. Ang naiintindihan namin mga manggagawa, mababa ang aming sahod habang nag-aakit kami ng impak-impak na dugo. Ang naiintindihan namin mga manggagawa, pinagnakawan kami at ang taong bayan ni Sara Duterte, ang naiintindihan namin, ang proseso ng impeachment trial dapat nagtuloy sa Senado para mapatunayan ni Sara ang kanyang sarili, ipagtanggol niya ang kanyang sarili at dapat merong managot sa tuloy-tuloy na pagnanakaw sa pondo ng taong bayan. Simpleng lohika lang mga kasama, galing mismo sa bibig, galing mismo sa kampo ni Duterte ni Sara. Ginastos ang 125 million sa loob ng isang araw, labing-isang araw. Habang ang mga manggagawang Pilipino ay nagtitiis sa 645 pesos kada araw, tipid na tipid, todong pagtitipid, todong pag-ipid ng sinturon para mabuhay yung ating pamilya. Tandaan natin, nilostay ni Sara Duterte ang 645 million peso diyan sa DepEd na dapat sana ay ginamit yan para sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Ngayon, pinatay nila ang impeachment trial sa Senado. Ano to, lokohan? Simpleng lohika, may nawalang pera, pero yung kumuha, hindi mananagot. Pwede ba yun? Bibigyan ko kayo ng isang pinakang simpleng argumento ng mga manggagawa. Kami po, nung ako ay nagtatrabaho, may tinatawag na company rules and regulation ang bawat kumpanya. Alam ba natin yun? May company rules and regulation. Yun ang batas sa antas ng factory sa pagitan ng manggagawa at ng kumpanya. Kapag ang manggagawa ay nakalabag doon sa company rules and regulation, hindi ba yung HR department ang bilis magpapadala ng notice of explanation? Sa paglustay sa pondo ng taong bayan, hindi! Malinaw po ang husga ng tao ng hukumang bayan. Guilty si Sara Duterte, and therefore, pakalat-kalat pa siya dyan, inaatasan ng mga manggagawa, ng mga magsasaka ng taong bayan. Arestuhin si Sara Duterte! Ikulong si Sara Duterte! Ikulong! Panagutin si Sara Duterte! Panagutin! Ikulong si Sara Duterte! Ikulong! Convict! 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 Sara now! Convict! 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 Sara now! Mabuhay ang mamamayang Pilipino na tuloy-tuloy na lumalaban sa katarungan, hustisya at demokrasya sa ating bansa. Mabuhay ang sambayang Pilipino! Mabuhay! Ngayon naman po, tunghayan po natin ang mga tindig at mensahe nila Egay Kabalitan mula sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates, Oyet Zacate ng More Young Women's Movement, at James Pagdanganan ng Aniban ng mga manggagawa sa agrikultura. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now!
kalinaw ng ganansya natin noong EDSA People Power 1, EDSA People Power 2, sa 1987 Constitution, at kung anumang hustisya ang natitira sa ating lipunan ay nilapastangan ng Senado ng gobyernong ito. Itong mga senador na ito, pinatatagan ang kaso, dinismiss sa esensya ang impeachment laban sa kurakot na si Sara Duterte. Pero kapag ang batas ng burgesya, merong pinaratangan o tinataguri ang adik, pinapatay agad. Pero sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, pinibigyan pa ng due process. Anong klaseng kabulukan ng pamahalaan ito? Ang Senadong ito ay nababagay sa basurahan ng kasaysayan. Tama ba mga kasama? Tama! Sa batas ng burgesya, sa batas ng kapitalista, sa Senadong pinamumunuan ng mga political dynasty, maaaring sa mga araw na ito ay naungasan nila tayo. Naungasan nila ang taong bayan. Pero sa batas ng kasaysayan, alam natin na ang mga manggagawa at ang masa ang siyang huling mananaig. Ang tao, ang bayan, Ngayon ay lumalaban! ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan! Yun na po, maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Mula sa hanay ng kababaihan sa ilalim ng bandila ng Uryang, kasama kami at nakikisa sa labang ito. Hindi aalintana ng maraming mga nanay dito at mga kasama sa buong Pilipinas. Sa namagmag ang problema na kinakaharap ng taong bayan. Walang serbisyo sa pagkain, walang serbisyo sa kalusugan. Kabi-kabila ang pagpatay. Pero hindi makapagpasa ang ating mga senador ng batas para tugunan ang mga problema ngayon. Sa dalawang araw, kinaya nilang gawan ng solusyon para mapagtakpan at mailigtas ang isang magnanakaw sa kaban ng bayan, si Sara Duterte. Kaya lahat tayo, kabataan, kababaihan, mga nanay at manggagawa, magsama-sama tayo sa paniningil. Hindi lamang sila nilagay dyan para sa sarili nilang kayamanan o paghakot ng kaban ng bayan. Inupo sila para pagsilbihan tayo. Gumawa sila ng batas para iligtas sa kahirapan ang taong bayan. Kaya mula sa hanay ng Uryang, naninigaw kami, sumisigaw kami, Sara Duterte, singilin, singilin, babayarin! Singilin, singilin, babayarin! Magandang hapon po at maraming salamat sa ating lahat. Gumawa ng iba't ibang paraan, kaya nakakahiya bilang Pilipino na meron tayong Senate President katulad ni Chief Escudero. Nakakahiya kung ako'y pamilya ng mga 18, itatakwil ko katulad ng ginagawang pagtatakwil sa kanila ng taong bayan. Ang sabi ni BBM, palagpasin. At ayon sa ating impormasyon, nakikialam ang imperialismong Estados Unidos para hindi matuloy kasi baka kung ano ang mangyari. Kay BBM, hindi mahalaga yun. Pero sa magsasaka, sa masa, ang 612.5 million pesos ay napakahalaga. Alam mo po, sa mga nakaraan,
ang mga kalamidad. Hindi ba? El Nino, bagyo, napakarami kalamidad, ang pagsasaka, walang kompensasyon. 63, halos mahigit 70 milyong Pilipino walang makain. Kinuwenta po namin yung 612.5 million pesos katumbas ng 612,500 bags ng fertilizer. Ibig sabihin, daan-daan libo na magsasaka ang nakikinabak sa bayan. Isang buwan ng abono, 3 kaban ng palay, kaya pagkatapos ng kanihan. Pangalawa, kinuwenta rin po namin 15,312,500 kilos na bigas ang 612.5 billion pesos. Pagka ito po ay kinuwenta natin, lumilitaw 66 kilos. Ang bawat isa, 232,007 individual. 66 kilos. So, hindi po ito simple. Pero ang pinag-uusapan po natin ay 612.5. Pero tayo ang nangyayari. Kaya po, wala tayong maasahan sa kanila. Pero sa politika naman sa kanila, may bukas pa. Bakit? Eh bakit ba nakulong si Terpisa? Hindi po yan dahil sa kanila. Yan ay dahil sa pagkilos ng taong bayan. Pangalawa, bakit naipit si Sara? Dahil sa pagkilos ng taong bayan. Kaya po, napakahalaga sa buong ito at sa ating bansa, napakahalaga ang bawat isa sa atin pagsalita, panindigan at tumulong. Ngayon, bilang panghuli, nakikita niyo po ba sa harapan, pwede po bang itaas ng korte para makita ng mga tao sa kanila? Yan po ang larawan ng 18 na ang kinakampihan iisa o dadalawang tao versus mahigit 100 milyong mga Pilipino. Kaya tandaan niyo po, sila po ang mga traidor sa taong bayan. Kaya mahalaga po, tandaan namin ang kanilang pagbubuka kasama na si Calvo. Sana arestuhin na sa mga susunod na araw nang hindi pa magkasin ng daging. At yung nagsasabing kung siya pasusunod, amoy Duterte, hindi kaya kahit sa panaginip, masunod na siya.